Mga kada, alam nyo ba na ngayong araw ay International Day of Failure? At sakto po ang topic natin dahil pag-uusapan po natin ang mga kabutihang nagagawa po ng failure or yung mga magagandang bagay na pwedeng mangyari kapag tayo ay nagkamali or nabigo. Pag sinabi natin failure, ang unang pumapasok sa isip natin ay kabiguan, hiya o pagkakamali. Pero totoo, maraming hidden gifts ang failure. Mga aral o lesson na hindi natuturo sa tagumpay lamang. Tama, Mama P. Minsan mga kada, kailangan mo nang madapa bago matutong bumangon, di ba? At doon natin makikita ang katatagan, creative thinking at mga bagong paraan para umusad. Kaya naman ngayong umaga, tutuklasin po natin ang mga positibong epekto ng failure sa personal na buhay, sa trabaho, sa relasyon. Sa lahat. At para tulungan tayong mas maintindihan ang topic na ito, Mama P, kasama natin ang isang psychologist na magbabahagi po ng kanyang insights tungkol sa benefits of ng failure. Kaya please welcome dito sa Kada Umaga, Ms. Frances Chua Oledan. Hello, good morning. Hi, Frances! Good morning, mga kada. Good morning. Good morning. Ayan. Kakanta pala si Frances. Oh. Okay, so good morning. Okay, para klaro tayo, Frances, ano bang ibig sabihin ng failure para sa mga kada natin? Sige po, ang failure parang negative, no? Actually, sa dictionary, pag tinignan mo siya, ang sabi doon, lack of success o parang kulang ka sa tagumpay. Pero alam niyo po, sa psychological point of view, pag sinabi nating failure, ito pala ay parte ng growth natin. Ito yung parte ng kung saan tayo na mas nagiging okay na tao, better version of ourselves. At ito ay may maraming positibong epekto sa buhay natin, no? Kasi doon tayo mas nagiging magaling, doon tayo mas namumold, at doon tayo mas nade-develop yung ating character bilang tao. Bakit sinasabi nila, Frances, na mas okay nga magturo ang pagkabigo kaysa pagkasucceed? Yes, kasi yung pagkabigo, marami siyang mga itinuturo sa atin na hindi kayang ituro ng succeed or success, di ba? Maganda kung sa umpisa pa lang, nag-succeed ka na. Wow, di ba? Parang, of course, ang ganda nun. Pero in reality kasi, Miss Pia, hindi naman ganun. Pero pag nag-fail tayo, maraming nade-develop sa atin. Let's say, yung ating tibay ng loob, yung ating humility, di ba? Minsan medyo pag unang beses pa lang, parang medyo, ay, galing-galing ko. Pero pag nagpa-fail tayo, parang, ay, tao lang din pala ako, nagkakamali pala ako. So it develops our humility. Okay. What else, aside from humility? Marami pang ibang bagay. Halimbawa, yung ating empathy. Kapag alam mo na ikaw, Pia, ay hindi ka perpekto or ako, hindi ako perpekto, kapag may ibang tao na naka-experience nun, maiintindihan ko siya. Actually, totoo yun. Right, diba? We can be more passionate or compassionate sa kanila. Kasi tayo mismo, na-experience natin na nagkamali tayo at hindi tayo nagtagumpay sa first try. Marami pang iba, no, na it develops our strength, our mindset, it develops us as a better person. Pero paano nating magagawa yan in a way na habang pinagdadaanan pa doon sa failure, babaguhin ang ating mindset to think of the things na pwedeng maging lesson or pwedeng maging Para maganda. hindi tayo mag-give up. Oo. Yeah, kasi sometimes some people, they fail and then they give up. Tama. How is that, like, parang may matututunan ba sila pag nag-give up din sila, Frances? Sige. Alam niyo po, di ba may kasabihan nga tayo na try until you succeed. Ang ganda nun, di ba? At ako, naniniwala ako na it is better to try and fail than to not try at all. Di ba? So, sa ating pagkabigo, marami siyang nabibigay sa atin. At dapat hindi tayo panghihinaan ng loob kasi para siyang cycle. Ang una dyan, step 1, you will try. Step 2, you can fail. Step 3, you will adjust. At step 4, try again, no? Ang nagiging problema lang kasi dyan, Pia, yung iba, nag-i-stick na sila kapag unang failure, ayaw na nila eh. Correct. So how do we teach that? Especially to kids who are so self-conscious na kapag nag-fail sila sa isang bagay, Ayaw na nila. kahit isang beses pa lang, dahil sa hiya or dahil siguro sa humiliation ng pagkabigo, nag-give up na. How do we strengthen our mindset or the mindset of people around us para hindi sila mag-give up pag may failure sila?
Magandang tanong yan, no? I think, Pia, maraming sagot dyan, pero maganda sa umpisa pa lang, alamin mo, bakit ba ako natatakot? Ba't ba ako nahihiya? 'Di ba? Know the root cause. Pwedeng number one, bilang tao, natural sa atin na ayaw natin ng pain. 'Di ba? Sino ba sa atin gusto na hindi magtagumpay? So, that's number one. Another reason, Pia, yung sa culture natin sa Pilipinas, 'di ba? Grabe yung hiya culture dito na kapag nag-fail ka parang hindi siya sine-celebrate. Yun na nga. Everybody wants a winner, di ba? Right, 'di ba? Parang tinatago siya. At pangatlo, isa pa doon is yung ating mindset nga. Alam niyo po, marami sa atin ang tinatawag doon ay either or mindset. Sa ating mga kada, may ganun po ba kayo? Yung either or mindset, it's either successful ako or else failure ako. It's either magaling ako or else mahina ako. There's no in between. Right. Oh, Walang okay. gray areas. Sa gray areas nga, doon nga yung growth natin, di ba? Doon natin nakikita na tayo pala ay nag-grow bilang tao. So, ang sagot po doon is, una, is we'll try to change our mindset. At hindi madaling i-change yung mindset kung tayo lang. We need other people. No, we need other people to help us. The culture, di ba, na okay lang na mag-fail. Si Thomas Edison nga, di ba, Miss Pia, kilala siya na siya ang nag-create or nag-invent ng incandescent light bulb. No? At alam niyo po ba, while researching dati, naisip ko, ang galing-galing naman yan, tali-talino naman niya, scientist siya. Pero, it took him more than 1,000 times para mapagana yun. No? So just imagine if nung 999 times, nag-give up na siya. Edi wala tayong ilaw ngayon. Diba? So, okay lang yun. Okay lang. Don't give up. Just keep on trying. Natatawa ako kasi every time na natatalo yung anak ko sa volleyball, ang dami ko ng mga nakahandang speech para dyan. Ready. Yung mga, it's not about winning, it's how you play the game. It's about doing your best, making your best effort. It's not always about the result. Diba? Because, yan mga speeches ko, baka may maidagdag ka. Kasi narinig na niya 10 million times yung mga speech ko. Para ka ng psychologist, Miss Pia. Actually, Right? Totoo naman. Tama, kasi alam mo, ako din po ay psychologist mom, no? So, ang pinaka-first step doon is modeling. Ikaw, paano mo imamodel sa anak mo na okay lang magkamali? Kung ikaw pang nagkakamali ka, parang end of the world na, di ba? So, we model them na ang failure, it's part of life. It's part of your growth as a person. So, anak, okay lang kung magkamali ka. Ako nga, si mama nga, nung edad mo, ganito, ganyan, di ba? We are not saying na gawin mo tong mga mali na to, pero we are telling them na it's okay, it's part of it's life, di ba? What if we transfer this problem into the workplace? Paano naman nakakatulong po yung failure para mas maging creative at matapang Or sa negosyo. trabaho? Or sa negosyo. Yun, mas malala kasi True. pera mo na talaga yung hinaya mo dyan. Tapos Ganda ng nalugi. usapan. Hindi nag-grow right out. Hard-earned money, Oo. di ba? Oo. Ma-apply natin siya at nakakatulong siya kasi it gives us creativity. Imagine, no, ikaw ay empleyado at nag-fail ka. Siyempre, di ba, ang tendency sa atin, ano kaya yung plan A, plan B, plan C ko sa nagagawin, di ba? So, ibig sabihin, we become more creative. Kasi alam natin, ay, hindi nag-work yung una kong plano. And maganda yun. Ibig sabihin, yung mga failure natin, it makes us think differently. Ano kaya pwedeng ibang gawin ko? Diba? So, that's a good thing. About sa business naman, napapansin nyo ba, no, yung iba, pag first time daw, first business ay nagpe-fail, at yung mga kasunod na ay nagiging successful na. Sabi nila, luck lang daw yun. Pero ako naniniwala ako na hindi. Natuto sila. Diba? Kaya nag-succeed yung second, third, fourth business mo kasi natuto ka sa first business mo na, ay, dapat pala sa mga empleyado ganito. Dapat pala sa inventory ganito. No? So, ang failure kung sa pagiging empleyado at pagiging businessman, it teaches us two things. First, it teaches us to think differently. This is creativity. And number two, it teaches us to try again. This is courage. Nagiging mas matapang tayo. Oo. Ito ba may way ba, Frances, na ikaw, if you want to start a business, and di may iwasan maririnig mo, sa first time mo mag-build, mag-expect ka na mag-fail yan, or ganito yung mangyayari. Paano ba mapapatibay, or ano yung mindset na masasabi mo para sa ating mga kada out there na starting pa lang sila, para if ever dumating sila sa point na, okay, I'm failing ngayon, ano yung pangpatibay ng loob nila at
pwede sabihin nila sa sarili nila na makahelp sa kanila at that time. Right, sige. Yung Via, gusto kong sabihin na yung pagiging open natin sa failure, hindi ibig sabihin pessimistic tayo, or parang negative thinker tayo. It's just that we are being realistic, di ba? Yes. Even yung mga doktor, nag-opera sila, meron din silang room for errors, di ba? Or iba't ibang profession. So, ganun din sa business na, okay, may room for errors, pero hindi ako mag-stick sa ganung mindset. In the first place, nag-business ako para kumita, hindi para mawala yung kita ko, mawala yung pera ko. So, number one, it's very important to have the right mindset. And every time that you fail, consider it as part of it. It's part of doing business, diba? And it's not always like that. Ito naman, 'di ba, pinag-usapan na natin yung mga failure at how to deal with the mindsets of other people, either sa work, sa family, minsan nga sa relasyon. Paano yung pag-feeling mo na failing ka sa sarili mo? How can you help yourself at that moment? Kasi now it's not magpawigo sa harap ng ibang tao. It's not about na ashamed ka doon dahil nga may ibang gets mo. It's sa sarili mo. So it's your own mindset na kailangan mong baguhin. Correct. Alam mo, minsan kasi, Diana, we're being too hard on ourselves. Tama. Ano ba yan? Di mo man lang nagawa. Ano ka ba naman? Di ba? Parang may ganun tayo. Pag ibang tao nagkamali, okay lang. Pag sarili natin, we're being too hard. Ba't ganun? Di ba? So, kung tatanungin mo ko paano, una, it starts with us being compassionate sa sarili natin. Na okay lang pala magkamali. Okay lang naman yun. No? Paminsan-minsan na hindi ako perfecto kasi tao lang din ako. Tama. And as a human being, we're designed to feel different emotions. No? At kasama na dyan yung pagkalungkot at pag-iyak. So una, first is, the key there is to embrace fully the emotions. Hindi tayo in denial dito na natatalo ka na, nabigo ka na, sasayaw-sayaw ka pa, no? Parang we just feel the feelings, no? So be with the feelings. So that's number one. And then number two, once we're ready, then that's the time that we reflect. Ano ba yung mga natutunan ko? Ano ba mga nangyari? What went wrong? What can I do better next time? And after reflecting, maybe, let's try to change our mindset. Na kung dati sa isip ko, dapat perfecto ang lahat, baka pwede siyang palitan na parang hindi man flawless ang lahat. So forgive yourself. Yes, forgive yourself and try to change yourself, your attitude, your perspective. Yeah. Tinitake ko yung Take ko. Pero true, diba? Kasi sa kultura Sit natin. there for a bit. Relate kasi tayong lahat kasi lahat tayo ay nabibigo paminsan-minsan. Meron talagang mga areas sa life natin na mag-fail ka din talaga doon. Right. Oo. Lalo na ito, nakakonect din siya, nakadugtong dito. Siyempre, kung you're feeling na you're failing for yourself, sa sarili mo, dito naman sa Pinas, di ba, madalas nakakahiya kapag nabigo. Paano nating mababago pong ganitong isipan at gawing positibo ang pagtingin ng failure? Kasi minsan dito, ay itatago mo na lang di ba? Para hindi ka mapahiya. Sige. Unang-una dyan, sa tingin ko, na dahil nga matindi ang hiya culture dito, unang-una, baguhin natin yung ating language or yung mindset natin. Diba? Instead na isipin mo na ang failure ay opposite ng success, ibahin natin yung ating narrative. Ay, hindi ang failure part yan ng growth ko. Hindi porket hindi ako naging top 1, hindi porket hindi ako natanggap sa audition, failure na ako. So, number one, we are changing the narrative sa sarili mo. At yung mga kada natin, meron ba kayong mga negative thoughts dyan na nililabel nyo sarili nyo na ganito ako, na ganyan ako? Baka it's time for you to change your narrative na hindi ako ganito. Hindi ito magde-define sa pagkatao ko, sa worth ko. So, that's number one. That's very, very important. So, sa culture natin, andyan din, kasama kasi sa culture natin, yung family and other people. So, sila din, kailangan din nilang baguhin yun, no? Na hindi nila sasabihin, pipilitin na dapat ganito na ganyan. Hindi tayo magpo-focus dun sa result na parang, ay, 95 ka? Ang galing mo naman. Magpo-focus tayo dun sa process. Gabi-gabi ka nag-review. Gabi-gabi ka nag-aaral. Di ba? Parang we're giving importance on the process, on the hard work, not on the result. Yes. Ganda nun. Pero eto ba, Frances, masasuggest mo din ba sa mga kada natin na instead na pag mag-face sila ng failure, mag-practice din ng mindset ng gratitude? Kasi pinapractice ko siya, Mama P and Ate Day. Whenever pag nagsistart, kasi gusto ko din yung mga business, mga pa-konti-konti. And wala naman talaga akong knowledge about it. So,
prone siya na nagda-down. So yung iniisip ko palagi is, it's okay, at least I have room to improve myself sa area na to. I know saan ako nagkamali, ano yung kulang sa akin, so ma-improve ko siya. And then pinapractice ko siya always na there's a reason why nag-fail ako dito na area now. And pinapractice ko maging grateful sa part na yun. At it helps me. Parang nahahandle ko siya mas easy and hindi din ako nagiging hard sa sarili ko. So it might help din sa mga kada natin going through it now. Totally agree. Gratitude exercise, no? Yung mga ang pwede nilang gawin every morning, look at the mirror and tell beautiful things about yourself na, okay, today is a bright new day. I am okay. I am not perfect, but I am lovable. I'm worthy, and my failures won't define me. Di ba? Ang ganda nun, no? Yan lang ang ganda nun. Tama. Kaya maraming salamat, Frances, for being here. Sana po ay nakatulong ang mga tips na binigay sa inyo ni Frances ngayong umaga. At para po sa mga kada natin gusto pa magpakonsulta, saan po ba kayo pwede makontak? Opo. Sa mga gusto pong mag-consult, no, sa gusto magpa-therapy or counseling, meron po kaming on-site clinic sa Cainta, Upmind Psychological Services. So, meron din po kami sa online, no, I Do Now Serving. And nag-share din kasi ako, Pia, sa TikTok ng mga mental health awareness. So, you can follow me at Your Psychologist Mom. Napakaganda po na napag-usapan natin. Ang failure hindi pala katapusan, kundi simula ng paglago. Oh, that's another way of looking at it, diba? A different way of looking at it. Tama. Correct ka dyan, Mama P. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Sabi nga ni Winston Churchill. And mga kada, huwag po kayo matakot magkamali. Bagkus, gamitin natin ito para igihan ang ating goals sa buhay. Totoo yan, Ate Day. At ang pagkakamali, mga kada, hindi pang wakas, kundi paraan para mas matibay na simula. Kasi the only real mistake is the one from which we learn from nothing. Ayan, natutunan tayo dyan sa mga pagkakamali natin, mga kada. So, yung mga failures na yan, laban lang. Huwag kang Panalo sumuko pa rin dyan. yan. Panalo ka pa rin. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.